Nag-react na mga kababayan si Senate President Chis Escudero sa naging behavior po ni Inday sa hearing ng kanyang budget sa Congress. Tila niya si Inday hindi man isang kaibigan. Kabaliktaran talaga yung libro ni Inday. Hindi isang kaibigan, mga kababayan. Ito, sabi dito sa Impact Leadership, hindi isang kaibigan. Senate President Chis Escudero noted that Vice President Sara Duterte appeared unaccustomed to being questioned and not immediately agreed with during the recent House Committee on Appropriations briefing on the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President or OVP. Yan nga yung sinasabi natin palagi na I think si Inday po unfit na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Nasanay siya doon sa kanila, sa Davao, na hindi tinatanong, approve lang ng approve. Sabi ng ating mga congressmen, hindi man na niya tayo, we are a republic. Sabi ni Congressman Congon, hindi tayo anya isang karian na may hari, may rayna. We don't have king, we don't have queen. We are a republic. Ayaw nang tinatanong, uminit na. Uminit yung ulo mga kababayan. Kaya sabi ni Congresswoman Franz Castro, para kaanyang pusit. Na pag hindi masagot yung tanong, bumubuga ng tinta. Ganon mga kababayan. Kaya sabi rito ni Chis Escudero, hindi niya isang kaibigan. So sabi dyan, during the kapihan sa Manila Bay kahapon, sabi po ni Chis Escudero, na-observe ko niya that some members of the House showed considerable patience, pinagpasensyahan, despite the apparent tension. Gusto na sana i-contempt ni Congressman, magmamosyon na sana si Congressman Benny Abante po. Kaya lang, hindi niya ginawa kasi tingin ng mga congressmen, yun ang game plan ni Inday para kaawaan. Magpapabiktim sana. Yun ang trap, mga kababayan, game plan ng kampo ni Inday. Hindi niya sasagutin yung mga tanong. Sasagot siya ng mga pabalagbag. Para i-contempt siya ng Congress at palabasin, inaapi siya. Hindi umobra yung game plan ni Inday. Mga kababayan, kaya tama itong description ni Chis Escudero. Nagpakita niya ng considerable patience despite the apparent tension. Escudero remarked that it seemed Duterte does not view certain members of the House as friends, expressing hope for a change in tone at the next hearing niya. Ayan, sabi po ni Chis Escudero, hanggat maaari ayokong pangmasukan ang proseso ng Kamara, panghimasukan. But my take on it, tila hindi sang-ayon at sanay si Vice President Duterte na tinatanong siya at hindi siya sinasang-ayunan. Sa kabila naman, pinakita ng Kamara yung haba din ng kanilang pasensya. Kailangan talaga ba ng pasensya pag ang karap mo may tupak? O, diba? Pag hindi mo, inabaan ng pasensya, magiging ka-level kayo niyan. Diba? Ito yung saktong description, mga kababayan, kay Inday. Sabi ni Christian Isguera sa post niya, there's no other way to put it. Napakabastos po ng Vice President. Yan po ang Vice President ng Pilipinas. Walang pagrespeto sa proseso diyan sa House of Representatives, whether you like those congressmen or not. That process is there for a reason.
in that process has to work. Napakabastos. Hinabaan na lang ng mga congressmen, pinagpasensya na lang po yung bata. Sabi ko nga, bigyan na kasi ninyo ng pera para tumigil na sa kakaiyak. Hindi naman na niya pupwede ang ganun, Mr. Maravillas. Pera ng bayan yan. Oo nga po. Joke lang. Ang dapat nga, huwag nang bigyan mga kababayan ng budget, si Inday. Zero budget. Para mag-resign na lang po, mapilitan na mag-resign bilang Vice Presidente kasi dinesignate na niya yung sarili niya. Inappoint na niya yung sarili niya as designated survivor. Diba? Sabi ni Chis Escudero, maliwanag sa napanood ko na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso. Sana magbago yung susunod na pagdinig. Yan sabi ni Chis. Ito yung kapihan po. Pakinggan natin yung interview sa kanya as published by Philippine Star. The proposed budget for next year of the OVP went through the Senate with least resistance because almost all endorsed the OVP's budget. And yesterday, it was practically the House got bullied and they had to reset the hearing on the OVP. What's your take on that, sir? Hanggat maaari, ayoko pang imasukan ng proseso ng Kamara. But my take on it, dahil pinanood ko kahapon, tila hindi sang-ayon at sanay si Vice President Duterte na tinatanong siya at hindi siya sinasang-ayunan. Sa kabila naman, pinakita ng Kamara yung haba din naman ng kanilang pasensya. Maliwanag sa napanood ko kahapon na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. Sana magbago yun sa susunod na pagdinig. But it gives us the impression that the Senate is friendlier to the Vice President. Why is it so? Or the opposite is true. Even the Vice President is friendlier to the Senate as well. I'm not here to judge, again, between the House and the Senate. Neither will I compare. May kanya-kanya kaming trabaho, may kanya-kanya kaming estilo, may kanya-kanya kaming papel na dapat gampanan kaugnay sa yan. You were a former congressman yourself. How would you handle that kind of short person? Wag na, ma'am. Ayoko pang himasukan yun sa Kamara. Inter-chamber courtesy dictates that I do not interfere, suggest, nor to tell them what to do or what not to do. Alam na po nila. Si Maritza Villanueva yun, journalist, veteran journalist, mga kababayan, writer. Ngumingisi-ngisi si Chis Escudero. Pero malaman yung kanyang sinabi, hindi niya kaibigan si Inday sa ilang members ng Congress. Pero niya mahaba yung pasensya. So ibig sabihin, pasensyahan talaga itong si Inday. Dito sa amin, may kasabihan po, ang pigpapasensyahan niya, sabi sa Bicol, ang pigpapasensyahan, kapay. Ano niya yun, Mr. Maravillas? Sabi dito sa amin, ang dapat pinagpapasensyahan, yung baliw. Kasi hindi nasa tamang pag-iisip. Di dapat tayo na nasa tamang pag-iisip. Yan ang matandang kasabihan dito sa amin. Tayo na nasa tamang pag-iisip. Dapat pinapasensyahan yung kulang sa pag-iisip. Kaya yan ang famous saying, old saying dito sa Bicol. Ang pigpapasensyahan, kapay, bua. Ngayon, buti pa si Defense Secretary Gibo Teodoro, sumalang na rin siya yung kanyang departamento sa pag-scrutiny ng Congress yung kanyang budget. Kahit kaarap po yung mga kalabang ng gobyerno.
na mga congressmen. Relax na relax. Ganito yung dapat pagsasagot ng isang matinong public official. May decorum. Ethics, professional ethics, and decorum. May mga kalaban ng gobyerno na nagtatrabaho sa gobyerno. Di ba? Paano may mga party list representative tayong mga ganyan, binigyan din ng karapatan na umupo sa Congress. Irespeto natin. Pakinggan natin yung pagtatanong ni Arlene Brosas. Hindi po ito mag-entail ng construction of additional EDCA sites or EDCA bases? No, Your Honor. This does not entail the additional EDCA sites because we are sticking to the 9 EDCA facilities, but it entails perhaps interoperable measures to address China's creative and varied tactics on a defense-to-defense level. Now, there are other ways that China does what is supposedly, what we know is illegal, but illegally. For example, the use of maritime militias, CCG vessels, which are actually naval vessels. So, this kind of an environment is an environment where we cannot work within set parameters. We have to work with our allies and partners to address an evolving threat. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Chair. Kinaklaro ko lang, Mr. Chair, kasi ang ayaw natin, if it will serve to heighten the risk of the military confrontation with the Philippines, potentially becoming a pawn sa power struggle ng US at China, ayaw din naman natin yon. O sa adversaries ng US, kung yung mga sinasabi niyong interoperable measures ay will threaten lalo, ayaw natin, sa bahagi po ng Makabayan Bloc, we would like yung solution sa mga marital disputes should be grounded in diplomacy and peaceful negotiations. Alam ko, mahirap po yun, sinasabi ninyo, Secretary Mr. Chair. But yung military alliances po na nagpo-provoke ng aggression, ayaw din naman natin yun, Mr. Chair. So, yung proteksyon na kailangan natin, yung mga treaties na ginagawa ng gobyerno, hindi sana yung makakalagkad talaga tayo sa mga giyera. Yun naman yung gusto naming sabihin, Mr. Chair. Diba? Very cordial. I think that is the same concern. However, respectful. We have to point out that the aggressor here is only one actor. That's why I said China is the greatest disruptor of peace in the West Philippines. So relax na relax po si Gibo. Claiming areas which is well beyond their jurisdiction. For example, the Sabina Shoal, which is only 60 nautical miles. Yan ang matalino. Palawan. Yung pagkakaladkad po sa atin sa gera, anong ini-expect po ng China sa atin kung hindi patatagin ng ating sarili sa katulong ng iba? Kung gawin man natin o hindi ito, tutuloy-tuloy sila. Kasi world domination under a new model of international governance ang gusto ng China, which is a guise for their hegemony, their dynastic and imperialistic politics. Sa atin po, tinatatag lang po natin ang credible deterrent posture natin. We have no intention of claiming our own 9-dash line in the South China Sea. It's far from it. What we want is our 200 nautical mile exclusive economic zone, other areas where we have jurisdiction, to be exclusively for the benefit of our citizens, the way we want to do it, the way the Congress wants to do it, without the pressure of China dictating or bear hugging us to deal with them solely. That's all we want.
Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa China part ganon, pero ang US din naman, Mr. Chair. I would like to say na ang US imperialism din naman, napakatindi sa Indo-Pacific strategy nila ngayon. So, they are doing this dahil meron din naman ganito, kalaking powerful na nag-aggress din sa kanila. So, Mr. Chair, I would like to go to my second question para medyo matilad-tilad natin. Kasi this is in relation din dito. Mr. Chair, yung Article 7, number 1 ng Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng US at Pilipinas, hahayaan ng Pilipinas ang US na gumamit ng tubig, elektrisidad at iba pang public utilities on terms and conditions. Ibig sabihin, Pilipinas po ba ang magbabayad nito? Magkano po ang ginagastos ng gobyerno natin sa maintenance ng EDCA sites kasama yung tubig, kuryente at iba pang utilities mula po 2016 hanggang 2024? All obligations incurred will be paid for by the US side for utilities and other expenses in EDCA sites. Wala po tayong babayaran? Wala tayong... Yung Philippine sites lang po, yung Philippine portion po, tayo nagbabayad. So sa Philippine portion, for example, kasi since March 19, 2016, meron ng ilang 5 EDCA sites, di ba? Tapos may bago. So lahat yon tayo yung meron tayong portion. Meron so sa po. portion natin, magkano po yung sa atin? Well, for example po, Basa Air Base, yung portion ho ng 5th Fighter Wing at saka 355th Engineering Air Engineering Wing, tayo po gumagamit sa Camp Melchor de la Cruz in Gamo, yung 15th Infantry Division portion ho, which is a bigger portion, tayo ho ang nagbabayad. Sa proposed Lalo Airport, wala pa pong nangyayari doon. And sa Cebu, wala pa pong nangyayari. And sa Lumbia, wala pa pong nangyayari ngayon except for the Philippine Air Force portion po. Mr. Chair, I would like to know specifically where in the line item kinuha yung mga funds para dito. Sa MOE po natin. MOE. Opo. At saka sa capital outlay kung may facilities po. Okay. Mr. Chair, meron kasi dito yung TICAS, di ba? Yung 5.01 million. May iba pa bang pinagkukunan bukod dito? Wala na po. Wala Yung sa MOE lang. Pero may specific po kayong report kung saan magkano sa MOE. Opo. Nasa liquidation po nila yon after ng mga services, because the ones supporting the facilities are the major services ho. So nasa kanila pong mga reports po yon. Tinanong ko na rin po ito dati, yung tubig, kuryente, pagkain, yun yung mga nakalagay doon. So sa part ng Philippines, sa mga bases na ito, meron kayong ganon. Tapos sa reporting po, sa liquidation report, meron kayong, Mr. Chair, can we have a liquidation report ng DND kaugnay dito? Dun sa utilization ng MOE, we can tapos na naman po yung liquidation for last year. Ang ginawa pa ho natin, dahil ang DND mismo ay kumakarga sa kuryente ng AFP noong araw, pinahiwalayan na namin ang Metro, pati OCD. Thank you, Mr. Chair. Siguro yung mga specifically na lang doon sa Antonio Bautista Air Base, sa Basa Air Base, Benito Abuen, Fort Magsaysay. Ito po yung mga EDCA sites. Lumbia, tapos yung bago, Naval Base Camilo Osias, Camp Melchor, Balabac Island, Lalo. Sabi nyo, wala pa naman sa Lalo. Diba? So, meron pa po bang bagong EDCA sites? No, there are only 9, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Gusto natin malaman to kasi sabi nga natin kung pasalidad natin ito, magkano ginagastos natin dito, hindi ba tayo ang gumagastos sa US? Ganyan yung So sinabi naman, kinlear naman sa atin na hindi. US ang siyang Although we can't go anywhere doon sa kanilang We can. kung merong pagpayag.
right? Hindi ho. May security vetting ang DND sa So lahat. Pilipinas can go inside yes, the EDCA yes. sites? Because Okay. those are joint sites. So kapag pumunta po ako doon, pwede ko you have makita? to have the proper security vetting. Po. Okay. May operational security procedures po kami. So sa standard procedure, pag ginawa natin na yun, makakapasok tayo? Ganun. Kung security vetted ho, hindi po lahat. Kahit sa DND ho, may security classifications at vetting mo kami. Okay. So pwede ka ma-deny? Ganun. Pwede ho. Oo. Pwede ho. Yeah. And anyway, thank you, Mr. Chair. Yung next ko pong tanong, ito po yung announcement noong July 30, 2024. Yung US magbibigay ng $500 million para sa defense at deterrence capabilities ng bansa. Magbibigay rin ang US ng $128 million para doble ng investment sa mga military bases na pwedeng i-access ng American troops. Gagamitin daw ito sa important infrastructure projects at 36 projects sa EDCA sites. Maaari niyo po bang detalyehin anong mga programa ang popondohan ng $500 million tapos yung $128 million, ano yung sinasabing 36 projects na balak ng gobyerno ng US? Briefly po, yung 500 million na ibibigay nila ay patay sa ating security sector assistance roadmap kasi sila po ang magpupondo. So, firstly po, those will go to command and control, sustainment, and cyber. Then thirdly, on land, sea, and air capabilities and domain awareness. That's a 5-year program. So meron na po kayong listahan ng 36 projects na ito? Or more ba ito? 36 projects po ay projects sa EDCA sites. Sa EDCA sites. Sa EDCA sites. In the 9 EDCA sites for enhancement of the facilities of the sites nila. But in the 500 million, there's a security sector assistance roadmap. And there will be capabilities that will be subject to strict operational security requirements that is required by any country. Mr. Chair, itong 36 projects na ito, can we have documents regarding this sa mga projects na ito? Honor, we can give a general area. However, for operational security matters, we cannot, but this will be purely logistical and not offensive. Listing documents lang naman, Mr. Chair. So yun yung request natin, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Thank you. Na lang po, this is about the VAUSI, no? Violence Against Women and Children cases. Kasi, Mr. Chair, nandito ba si Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson? So, makita ninyo ang matinong sekretary. Ganon, mga kababayan, ang dapat pagsagot. Malinaw at walang tensyon. Kahit yung nagtatanong po, hindi kakampi ng gobyerno, pero nasa gobyerno. O, di ba? Pero mahusay na naipaliwanag ng relax. Walang init ng ulo. Kahit nga si Arlene Brosas po, relax din. Walang sagutan na tulad ng nangyari pong budget hearing sa Office of the Vice President na gusto nang palitan ni Inday yung chairman. Presiding officer. Kasi naman na Mr. Marabilla, sige po, talagang matalino, abogadong matalino at matured. Walang tupak. Kaya hindi po umaatake ng parang pusit. Bumubuga ng tinta, mga kababayan. Kaya talaga niya, Mr. Maravillas, lalo mong pinapainit yung ulo ng mga DDS sa kani Inday. Lagi man pong mainit ang ulo nila. Tayo, relax lang po. Mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer brand new grab car rental
with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. Bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin, pati mga foreigners. Indian national po siya. Ito naman po, mga taga Denmark. Ito mga British tourist naman po. Ito naman po yung bago naming binibentang product online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.